Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Lester. Bakla ako ngunit maskulado. Beauty salon at barbershop ang negosyo ko. May boyfriend ako at kalibin ko siya ngayon. Dati, Tito Makoy, malambot ako at gusto ko nga noong sumali sa mga beauty pageant. Subalit, ang pagluloko ng papa namin ang naging dahilan kung bakit mas pinili kong maging maskulado at maging lalaki sa pangangatawan at kilos. Panganay ako sa 3 magkakapatid. Napagtanto ko kasing mapoprotektahan ko ang mga kapatid ko at ang nanay ko kung malakas akong pisikal. Alam niyo po, ang tatay namin natutong magloko noong 18 anyos na ako. Ito'y nang ipakilala sa kanya ng driver namin ang kanyang pinsan na si Gracia. Si Gracia ay 23 anyos, may itsura ngunit sa murang edad niya, meron na itong 2 anak. Dating may kalibin yung ama ng kanyang 2 anak ngunit naghiwalay sila. Sa pagluluko ng papa namin, maging ang mga savings sa bangko, kadalasan may hinahanap ang mama naming nawawalang malaking halaga. Winidraw ngunit hindi naman sa amin ginamit. Isang araw sinamahan ko ang mama namin. Sorpresang pumunta kami sa tindahan dahil nga matagal nang naririnig namin na pumupunta roon ang kabit ni Papa na pinsan ng driver namin. Nadatnan namin, Tito Makoy, hindi si Papa ang nagkakahero sa tindahan, isa sa mga tindira namin. Tinungo namin ni Mama ang silid na nasa likuran ng tindahan. Ito na rin kasi ang munting opisina at pahingahan namin. Nakasarado ito. Nakalak ang pinto. Kumatok ang mama ko. Matagal bago ito bumukas, paulit-ulit nakatok ang ginawa ng mama ko. At nang bubukas nga ito, bumulaga sa amin na nasa loob nga talaga si Gracia. Nagkukulong silang 2 ni Papa. Alam mo, Tito Makoy, mukhang nagkikwiki ang 2 kasi nakita kong may mga kalat na lipstick sa mukha ni Papa. Nang makita yun ng mama ko, kaagad niyang sinugod si Gracia ngunit hinarangan kaagad ito ni Papa. Nagpupumilit nga ang mama kong sumugod sa kanyang kabit ngunit mahigpit ang pagkakahawak ni Papa sa mama namin. Sa patuloy na pagpupumiglas ni Mama, nainis at napiko na si Papa, itinulak niya si Mama at sinampal. Alam mo, Tito Makoy, dito ako nakaramdam ng sobrang galit. Yung nakita ko mismong sinampal niya ang mama ko. Kaya lumapit ako kay Papa para protektahan si Mama. Ngunit, Tito Makoy, sinipa niya rin ako ng malakas. Tinamaan ako sa aking yagbols. Ang sakit, Tito Makoy. Napaupo ako, namimilipit sa sakit. Hindi kaagad ako makatayo para alalayan si Mama namin. At nung makatayo ako, muli akong itinulak ni Papa papalabas ng silid. Alam niyo po, sa sobrang galit ni Mama sa inabutan namin doon, nagwala sa tindahan si Mama, binasag ang lahat na pwedeng basagin kasama na ang cash registry. Ikinalat niya rin ang mga paninda na nasa shelf. Tapos sinabihan ni Mama ang mga bumibili na huwag nang bumili sa tindahan na ito kasi pugad ito ng kalaswaan at kataksilan. Alam mo na, Tito Makoy, ang tindahan namin nasa city center. Siyempre, nasa sentro rin ito ng mga marites. Kaya ang daming tao talagang nag-uusyoso sa kaguluhang nagaganap sa tindahan. Ako, Tito Makoy, hinayaan ko lang ang mama namin kung ano ang kanyang ginagawa kasi alam ko, masakit na masakit sa kanyang pakiramdam ang abutan namin na kasama ni Papa ang kanyang kalaguyo sa tindahan pa namin. Mula noong naganap ang kaguluhan, hindi na umuwi sa bahay si Papa. At ang tanging nagawa na lang naming magkakapatid ay palakasin ang loob ni Mama. Noon ko naisip, Tito Makoy, na kinakailangan ko talagang maging malakas. Malakas na pisikal para maipagtanggol ko ang mama namin at ang mga nakababatang kapatid ko sa kahit sino mang gustong manakit sa kanila. Lalo na sa papa namin kung sakaling maulit muli ang tagpong iyon sa tindahan. Alam mo, Tito Makoy, ako kasi ang panganay sa aming magkakapatid. Pumasok ako sa isang fitness gym.
nagpalaki at nagpalakas ng katawan ko. Bagamat hindi ko nga itinatanggi Tito Makoy na bakla ako, ngunit naisip ko na hindi ko siguro kailangang maging malambot para makahanap ng papa. Isang mumurahing fitness gym lang ang pinasukan ko, ngunit malaki ang naitulong nito na paganda at napalakas ang katawan ko. Kami pala Tito Makoy hindi nakatira sa lungsod, nasa katabing bayan kami. Ang bayan namin ay katabing-katabi ng lungsod at halos nga bahagi pa rin ito ng lungsod kasi nga malapit na malapit lang. Mula pa pagkabata, pangarap ko na talagang magkaroon ng sariling parlor, barbershop o maliit na spa. Hinasa ko ng maigi ang aking kaalaman sa pagiging barbero, maging ang sa facial treatment. Nag-aral din ako Tito Makoy ng beauty culture sa TESDA. At kinalaunan nga, lumuwas ako ng Manila para magtrabaho at hasain pang lalo ang aking kaalaman sa pagpapaganda. Makalipas nga ang ilang taon, nakaipon na rin ako ng kaunti. Nagdesisyon na akong umuwi sa probinsya namin. Meron na akong mga nabiling gamit para makapagtayo ng barbershop. Maliit lang munang barbershop ang inumpisahan ko. 2 upuan lang, nag-hire ako ng isa pang barbero. Pinili ko rin talaga ang pinakamagaling. Kasi gusto ko Tito Makoy na makilala ang aking barbershop. Sa aking barbershop, meron ding facial service, foot scrubbing, hot oil, rebonding at yung mga karaniwang hinahanap ng mga babae sa isang beauty parlor. Meron din akong kinuhang beautician Tito Makoy. Kaya naman ang mga suki ko, babae at lalaki. Sa barbershop, syempre mga lalaki, at pagdating sa salon, syempre mga babae. Nagtagumpay ako Tito Makoy sa aking negosyo hanggang sa kinailangan ko nang maghanap ng malaking pwestong mauupahan. Kasi nga dumami na rin ang aking mga suki, nag-hire na ako ng karagdagang beauticians at attendant sa spa. Ganoon din ang dagdag na barbero. Naging ganap ngang spa ang aking negosyo, bagamat hindi ito yung advance na spa mismo. Ngunit kumikita Tito Makoy. Dito rin nagtagpo ang landas namin ni Dodot. Si Dodot, isa sa mga barbero. Simple lang siya, ngunit nagkagusto ako sa kanya. Hindi rin lingid sa kanya ang tunay kong pagkatao. Alam na alam niya na maskulado ako, ngunit lalaki ang gusto ko. Alam mo Tito Makoy, kahit na nagninegosyo na ako, ngunit naging regular pa rin akong pumasok sa gym. Yung unang gym na pinasukan ko noon, doon pa rin ako pumapasok para tuloy-tuloy na maging malaki ang katawan ko. Kaming dalawa ni Dudut naging masyadong malapit sa isa't isa hanggang sa dumating kami sa puntong meron na kaming ugnayang romantiko. Paunti-unti, dahan-dahan. Hanggang sa isang gabi pagkatapos naming magsara ng spa, nalibang kaming dalawa sa pagkikwentuhan. Pareho kami tinamad ng umuwi. Kumain na lang kami sa karinderyang malapit sa spa at sa spa na rin kami natulog. Ang spa kasi Tito Makoy na bago kong pwesto ngayon, merong pahingahang silid sa dulo nito. At noong gabing iyon naganap sa amin ni Dudut ang matagal ko na rin gustong mangyari sa aming dalawa. Ang isang pribadong bagay at masayang bagay sa 2 taong nagmamahalan. Sa unang pagkakataon Tito Makoy, dito ako nakaranas kay Dudut. Ramdam na ramdam ko rin na bawat halik at yakap namin, ramdam kong dumadaloy ang pagmamahal namin sa bawat isa. Matamis na pinagsaluhan namin ang pagmamahalan sa buong magdamag na iyon. Iyon na rin ang naging umpisa ng madalas na nasa spa na kami nagpapalipas ng gabi ni Dudut. Hanggang sa dumating kami sa panahon na hindi na namin kayang matulog na hindi magkasama. Maging sa bahay namin o kaya dito sa aking spa. Total Tito Makoy, hindi naman problema ang aming relasyon kasi mula't mula pa alam na ng mga kapatid ko at ng nanay ko ang tunay kong pagkatao. At tanggap din nila ang relasyon naming dalawa ni Dudut. Sa pagkawasak ng pamilya namin Tito Makoy, na itaguyod ni Mama ang pag-aaral naming magkakapatid. Lahat kami nakapagtapos, lahat may
trabaho. Masasabi kong nalampasan talaga namin ang hirap noon, yung hirap na pinagpalit kami ng papa namin sa kanyang kalaguyo. Yung mga araw, Tito Makoy, na masakit tanggapin na ang kabit ni Papa ang nagpapasasa sa kasaganaang kinikita ng negosyo namin. Maging ang paggamit ng sasakyan at driver, ang kalaguyo na ni Papa ang nakikinabang. Tapos, Tito Makoy, nakikita ko pa paminsan-minsan mga branded items na rin ang suot ng kabit ni Papa. Samantalang kami, Tito Makoy, naghihirap, pilit na pinagkakasya ni Mama ang kanyang kinikita. Minsan nga talaga kailangan din naming magkakapatid na rumakit. Ang hanap buhay nga pala ng mama namin, dati na ito, Tito Makoy, kakabit pa ng tindahan namin noon ang pagbebenta ng longganisa at hotdog. Ang mga ibinibenta naming longganisa at hotdog sa tindahan ay gawa talaga ni Mama. Ipinagpatuloy niya ito, nag-supply siya sa kanyang mga kaibigang meron ding tindahan, liban pa sa mga bumibili mismo sa bahay namin. Nairaos ni Mama ang aming pag-aaral. Isang hapon, Tito Makoy, marahil hindi alam ng kabit ni Papa na si Gracia kung sino ang may-ari ng spa. Pumunta ito, magpapa-foot scrub daw, facial at pagkatapos magpapariband. Sosyal na ang basurang kabit ni Papa, Tito Makoy. Alam niyo po, natawa ako sa aking isipan. Nakita ko rin na buntis ito. Marahil nagsumikap pa talagang makaasimbol ang Papa namin. Walang hiya naman talaga, Tito Makoy. Si Gracia, hindi niya ako nakilala kasi ibang-iba na ako ngayon. Dating baklang lalamya-lamya, ngayon maskuladong lalaki na ang pangangatawan. Ganun pa man, Tito Makoy, gumana sa aking isipan ang taray ko talaga. Pasensya na, bawal sa ispa na ito ang kabit. Yan, Tito Makoy, ang banat ko kaagad sa kanya. Alam kong kabastusan ang ginawa ko ang aking pananalita, ngunit gusto ko talagang bastusin ang walang hiyang kabit na ito ni Papa. Dahan-dahan ka dyan sa pagsasalita mo, baka kasuhan kita. Yan, Tito Makoy, ang pagbabanta sa akin ni Gracia. Di magsampa ka ng kaso kung gusto mo. Basta hindi pwede dito sa spa na ito ang kabit na Makati. Ako ang may-ari ng spa, kaya umalis ka dyan. Uulitin ko, hindi dito pwede, bawal dito ang kabit. Yan, Tito Makoy, ang muli kong banat sa kabit ni Papa. Tinginan ang mga customers na nasa loob ng spa sa pagtatalo namin. Ngunit, Tito Makoy, talagang inulit-ulit ko na bawal sa aking spa ang isang kabit. Walang nagawa ang kabit ni Papa kundi ang umalis na lang ito, at sa kanyang pag-alis, naikwento ko sa lahat ng mga customers na naroon sa spa ang sitwasyon kung bakit ganoon ang aking pananalita. Lahat ito mga regular na customer ko, kaya nakinig sila lahat sa aking mga ikinikwento, Tito Makoy. Makalipas ang ilang sandali, muling bumalik ang babae at kasama na si Papa, Tito Makoy. Sinong nambastos dito sa asawa ko? Yan ang tanong ni Papa, pakapasok niya sa spa. Hindi ko siya binastos, sinabi ko lang na bawal ang kabit dito sa spa. Ako ang nagsalita. Yan, Tito Makoy, ang sagot ko sa Papa namin. Gulat na gulat si Papa nang makita niya ako. Ganoon pa man, nagtalo kaming mag-ama at gaya noon sa tindahan, umakma na naman si Papang aatakihin ako. Sige, Papa, subukan mo ulit na saktan ako. Hindi ako mag-aalangang gamitan kita ng lakas. Hindi ako magdadalawang isip na gumamit ng lakas sa irresponsableng amang kagaya mo. Yung ipinagpalit ang pamilya sa kabit. At sandali nga po, sigurado po ba kayo na anak nyo ang nasa tiyan ng makating babaeng kabit mo na yan? Yang gold digger na basura na yan? Yan, Tito Makoy, ang painsultong banat ko sa Papa namin at sa kanyang kabit. Alam ko, Tito Makoy, nag-init ang tainga ng Papa namin. Kung ilang bisis siya, Tito Makoy, umakmang aatakihin ako, ngunit hindi niya ito naituloy kasi nga kitang-kita niya na handa rin akong ipagtanggol ang aking sarili. Siguro tinablan ng hiya ang dalawa, umalis ang magkalaguyo. Mula noon, Tito Makoy,
hindi na muling nag-cross ang landas naming mag-ama. Ilang taon din ang lumipas kahit pa nasa parehong lungsod kami at hindi naman kalakihan itong lungsod. Sa aking negosyo, Tito Makoy, nagdadatingan ang mga customer kadalasan pagkatapos ng oras ng trabaho. Isang araw, hapon noon, walang gaanong customer. Naisip kong maglakad-lakad kami ni Dodot sa sentro ng lungsod. Naisip kong dumaan doon sa tindahan namin noon. Kahit kasi, Tito Makoy, nasa lungsod din ang spa, dahil nga sa busy ako sa aking pag-aasikaso sa negosyo, baka po hindi kayo maniwala na hindi talaga ako nagagawi sa tindahan namin noon mula nung maganap ang kaguluhan, yung nahuli namin si Papa na naroon ang kabit. Nagulat ako, Tito Makoy, kasi sarado na pala ito at halatang matagal nang nagsarado. Alam mo, Tito Makoy, nalungkot din ako sa aking nakita. Nanghihinayang siyempre, malaking bahagi ito ng buhay ko, malaking bahagi ng buhay naming mag-anak. Tuloy bumalik lahat sa alaala ko ang mga magagandang araw noon nang maraming tao ang nasa loob, maraming namimili. Ngunit ngayon, bakas na ito ng pagkalugmok, bakas ng kabiguan at kalungkutan. Bakas rin ng tuluyan ng pagkakabura ng isang kabanata ng buhay naming mag-anak. Hindi ko alam, Tito Makoy, kung bakit. Naluha pa rin ako nang makita kong sarado na pala ang dating tindahan namin. Isang araw, magkatuwang kami ni Dodot na nagbubukas ng spa. Pagbukas ko ng blinder sa harapan, nagulat ako, Tito Makoy, kasi nakita ko ang Papa namin nakatayo sa harapan. Bakas na bakas kong naghihintay itong magbukas ang spa. Alam niyo po, kahit pa anong sabihin natin, hindi ko talaga maitatangging ama ko pa rin ito. Kaya pinatuloy ko siya sa spa. Hindi ako nagmano, hindi ako yumakap, hindi ako bumati sa kanya. Basta pinatuloy ko lang siya, binigyan ko ng kape at almusal. Ilang saglit lang ang nakalipas, nagdatingan na ang mga kasamahan ko sa spa at sa barbershop. Paisa-isa na ring mayroong pumapasok na mga customers. Pinapasok ko ang Papa namin sa silid pahingahan. Sa silid pahingahan, Tito Makoy, mayroong TV at komportableng upuan. Kaya alam kong komportable siya rito. Ang Papa namin nanatili siya hanggang sa inabot na ng pananghalian. Kaya noong pananghalian, magkasalo kaming kumain, ako, si Dodot at ang Papa namin. Subalit hindi pa rin ako nagsasalita sa kanya. Kitang-kita ko, Tito Makoy, na tila merong gustong sabihin sa akin ang Papa namin. Ngunit hinihintay ko lang talaga siyang mag-umpisa kung ano ang gusto niyang sabihin. At noong matapos kaming kumain ng pananghalian, habang nagpapahinga, nagsalita na talaga ang Papa namin. Alam mo na, Tito Makoy, kagaya ng mga inaasahan natin sa mga nagtaksil na ama, nangungumusta, humihingi ng tawad. Hinahayaan ko lang siyang magsalita ng magsalita, hindi ako sumasagot. Hanggang, Tito Makoy, sa naikwento na niya ang kanyang buhay ngayon. Nalaman ko na hiwalay na pala sila ng kanyang kalaguyo at alam niyo po, Tito Makoy, tama ako sa aking pang-iinsulto noon. Hindi nga anak ni Papa namin ang dinadala sa sinapupunan ng kanyang kabit. Nung matuklasan ni Papa raw na hindi sa kanya ang dinadala ng kanyang kabit, hindi lang talaga siya makapalag kasi nakatira siya sa bahay ng pamilya ng babae. Alam mo pa, Tito Makoy, ang nalaman ko, yung bahay pala ng kalaguyo ni Papa, pinaayos niya ito ng pinaayos gamit ang pera ni Papa sa tindahan. Sadyang hinut-hutan lang siya ng pera ng babae at pinagtaksilan din. Pinagtaksilan nga kasi ang buong akala ni Papa, anak niya ang nasa sinapupunan. Yun pala, ibang lalaki ang nakaasimbol. Sa panguhut-hut ng babae, bumagsak ang negosyo, naubos na ang puhunan ng Papa namin, halos simot na ang kanyang perang naitabi sa bangko. Kaya napilitan siyang isarado na lang ang tindahan, naghanap siya ng mauupahang maliit na bahay.
Sa kanyang inuupahang maliit na bahay, naglagay rin siya ng tindahan at ito ngayon ang kanyang kabuhayan. Mag-isa ngayon ang papa namin mula nang umalis siya sa bahay ng kanyang kalaguyo. Sa pagkikwento ng papa namin, nakikinig lang ako ngunit hindi ako naaawa sa kanya. Bagamat sa galit ko rin parang gusto kong sumugod sa pamilya ng babae, ngunit naisip ko Tito Makoy na ano ba ang mapapala ko kung susugod ako sa mga basurang tao. Dumi at baho lang. Kaya Tito Makoy, hinayaan ko na lang. At sa papa naman namin, tama nga lang ang nangyayari ngayon sa kanyang buhay kasi walang kwenta siya ang padre di pamilya. Tuloy-tuloy ang kanyang pagkikwento ngunit hindi talaga ako umiimik. Ni hindi siya nakarinig ng salita mula sa akin hanggang sa umalis siya. At yung pagdalaw na iyon ng papa namin, naulit at naulit, napadalas na. Dahil nga sa padalaw-dalaw niya sa spa, pinapatuloy ko naman siya ng maayos kahit na hindi kami nag-uusap. Yung pagpapatuloy ko sa kanya, nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para pumunta na mismo sa bahay namin. Natatandaan ko Tito Makoy, Sabado noon, hindi talaga ako pumasok sa spa. Yung isang katiwala ko na lang na beautician ang pinagbantay ko sa kaha. Umuwi ako sa bahay namin, kasama ko si Dodot. Ang papa namin nung araw na iyon pumunta pala doon sa spa at nang malaman niyang hindi ako papasok, sa bahay na namin ito dumiretso. Alam niyo po, gulat na gulat kaming magkakapatid at ang mama namin. Walang kumontra nang pumasok siya sa bahay, ngunit walang nagmano, walang tumanggap sa kanya at walang nakipag-usap. Ngunit Tito Makoy, alam niyo po ang problema, noong hapon na iyon din ang hapon ng pamamanhikan ni Tito Augusto kay Mama. Si Tito Augusto, Tito Makoy, regular na itong customer sa barbershop. Dito niya madalas nakikita ang mama namin noon. Siyempre Tito Makoy, ang mama namin, anak niya ang may-ari ng spa, kaya alagang-alaga ang kagandahan ni Mama. Biyudo itong si Tito Augusto, meron siyang isang anak na lalaki na may pamilya na rin. Alam niyo po, tinanggap ko ang kanyang panliligaw kay Mama kasi nakikita ko naman noon na seryoso at maganda ang kanyang intensyon. Liban nga dyan Tito Makoy, nang malaman niyang anak ako ni Mama, ang unang ginawa ni Tito Augusto, ako muna ang kanyang niligawan para kay Mama. Maganda rin ang kanyang taktika Tito Makoy. Ngunit nakita ko talaga at nakita naming magkakapatid na tapat naman si Tito Augusto sa kanyang hangarin. Kaya naman Tito Makoy, kami na mismong magkakapatid ang nagdesisyon at nagbigay ng go signal kay Mama. Bagamat feel namin Tito Makoy na kinikilig din ang mama namin. Subalit Tito Makoy, balik tayo sa pamamanhikan at sa hindi inaasahang pagdalaw rin ng papa namin. Nagbagdatingan ang mga kamag-anak at kaibigan ni Tito Augusto na mga kasama niya sa pamamanhikan, biglang naging abala sa bahay namin. Nakaupo kami ni Dodot sa simentadong upuan sa ilalim ng puno ng mangga sa harap ng bahay namin. Lumapit ang papa namin. Kitang-kita ko sa kanya Tito Makoy na gulat at nagtataka sa nangyayari sa bahay namin. Bagamat may pag-aalangan sa akin, ngunit wala siyang nagawa kundi ang mapilitang magsalita at magtanong sa akin. Tinanong niya ako Tito Makoy kung anong meron, bakit may mga nagdadating ang tao, abala si Mama at ang mga kapatid ko sa pag-aasikaso. Alam mo, ang pagpunta mo rito nagkataong araw din ng pamamanhikan ni Tito Augusto kay Mama. Pasensya ka na kasi hindi namin alam na darating ka. Ngunit, binabalaan kita. Huwag kang gagawa ng eksena ngayon. Huwag kang manggugulo. Alam mo, kaming mga anak ang may gusto nito at kami na rin mismo ang nagbigay ng go signal kay Mama. Kaya huwag kang gagalaw dyan nang hindi ka nais-nais. Iyan Tito Makoy ang mahina lang na pananalita at babala ko kay Papa. Alam niyo po,
Sa harap ko mismo nakita kong umiyak ang papa namin. Kasi hindi niya akalaing mayroong ganitong magaganap sa kanyang muling pagtungtong sa bahay makalipas ang ilang taon. Tatanungin ko sana ang papa namin kung maano ba sa pakiramdam ang palitan. Ngunit Tito Makoy, hindi ko na ginawa. Hindi na ako nagsalita kasi yung nakikita ko lang na paghagulhol niya, sapat na iyon sa akin. Wala nga siyang nagawa kundi ang dahan-dahang umalis. Ngunit Tito Makoy, kahit papaano, naawa pa rin ako sa papa namin. Subalit nang bumalik sa aking isipan ang kanyang ginawa noon sa tindahan nang mahuli namin siya ni Mama, yung sinipa niya ako sa aking yak balls, itinulak niya at sinampal niya si Mama at itinulak rin. Ang awa kong iyon ay napalitan muli ng galit. Kaya hindi ko siya pinigilan noong umalis siya at wala ni isa man sa aming magkakapatid ang pumigil sa kanya sa kanyang pag-alis. I-fast forward natin, Tito Makoy, ang kwento. Nagsama sina Mama at Tito Augusto. Hindi sila nagpakasal kasi hindi pa annulled ang kasal nila ni Papa. Pinayagan lang namin na magsama ang dalawa para maging masaya naman pareho, lalong-lalo na ang mama namin. At hindi nga kami nagkamali, Tito Makoy, kasi kitang-kita namin na sa kanilang pagsasama, masayang-masaya ang mama namin, maligaya silang dalawa. Ngunit noong araw ng pamamanhikan, alam niyo po, naalarma rin ako kasi baka isang araw na lang marinig kong deadball na ang papa namin. Alam niyo na po, baka mag-suicide dahil nga sa kanyang sakit na nararamdaman nang pumunta siya sa bahay mayroong namanhikan kay Mama. Ngunit sa awa ng Diyos, wala namang naganap na ganoon. Natuwa lang ako talaga na iparamdam sa papa namin kung gaano kasakit ang talikuran at palitan gaya ng ginawa niya sa aming mag-iina. At sa tingin ko, dapat lang na binibigyan ng leksyon ang mga irresponsableng ama kagaya ng papa namin. Sa negosyo ko, Tito Makoy, lalong naging matagumpay ito. Lumipat ako ng location, hindi na sa downtown mismo. Nakabili na kasi ako ng lupa, nasa labas na ng city center. Dito na ako nagpatayo ng sariling gusali. Mas maluwang na ang aking barbershop, salon at spa. Sa likuran ay bahay na rin. Dito na ako nakatira hanggang sa ngayon. Ang mama ko palibhasa nga nakakasarili ng spa. Ang nakakatuwa, Tito Makoy, halos linggo-linggo nagpapariband ng buhok at nagpapaayos. Ganoon din si Tito Augusto. Palibhasa nakakasarili ng barbershop. Halos linggo-linggong nagpapagupit ng kanyang buhok. Minsan nga, Tito Makoy, binibiro namin ang dalawa na matatanda na ngunit malalandi pa rin. Kitang-kita namin na ang pagsasama ng dalawa ay masaya talaga. Wala silang inaasikaso ngayong mga anak kasi nga lahat kami may trabaho na at si Tito Augusto naman, ang anak niya meron na ring sariling pamilya. Sa aking paglipat ng location ng spa, ang papa naman namin palagi-lagi pa ring nagagawi rito. Hindi na rin maitatago ang kanyang pagkalugmok. Wala na ang kanyang yabang, wala na ang kanyang lakas, kagaya noon na tila walang kahinaan. Akala mo siya ang hari. Yung mga bagay na iyon, wala na lahat sa kanya ngayon. Subalit, Tito Makoy, sadyangang ang ama ay ama, ang anak ay anak. Ang magulang ay talagang magulang. Kahit pa anong mangyari, kahit na anong sitwasyon, hindi mo talaga maiaalis ang pakiramdam na magulang mo pa rin yan. Kaya tumama sa akin ang awa ko sa ama namin. Tuluyan ko na siyang pinatira dito sa bahay ko sa likod ng spa. Bagamat pagtanggap lang sa kanya ang ginagawa ko, ang pagpapatawad, di ko pa ito ibinibigay sa kanya. Dahil nga, Tito Makoy, talagang nananatiling sariwa pa rin sa akin ang hinanakit at galit ko sa kanya. Ganoon pa man, hindi ko rin siya pinagsasalitaan ng masasakit. Maingat na maingat din ako sa aking pananalita sa kanya, ngunit ramdam niya kung ano siya at sino siya sa akin. At dahil nga, Tito Makoy, nakatira siya dito sa bahay sa likod ng spa, madalas rin na pumupunta ang mama namin at si Tito Augusto. Hindi talaga maiiwasang
magkita-kita silang tatlo. Ngunit wala namang gulong nagaganap kasi maliwanag na maliwanag sa papa namin ang aking babala sa kanya na huwag siyang gagawa ng anumang hakbang na magiging mitya ng kaguluhan. Ngunit sa bawat pagtatagpo nilang tatlo, kitang-kita ko talagang kahit papaano masakit pa rin sa kalooban ng papa namin ang meron na siyang kapalit sa mama namin. Kami naman ni Dodot Tito Makoy ganap nang nagsasama ngayon. Dito rin nakatira sa likod ng spa kasama ang papa namin. Maswerte kami pareho Tito Makoy kasi alam kong parehong totoong pagmamahal ang namamagitan sa aming dalawa. Si Dodot hindi ito humihingi sa akin ng pera kasi ang kinikita niya sa pagiging barbero, kanya rin iyon. Minsan tumutulong siya sa mga gastusin din dito sa bahay gaya ng pagkain at sa tubig. Ang hindi ko lang alam ngayon Tito Makoy kung ano ang pakiramdam ng papa namin na ang kanyang anak na lalaki rin ang asawa. Minsan nga nakikita niya pa kaming naglalandian sa harapan niya Tito Makoy. Subalit sa akin Tito Makoy hindi ito problema kung hindi niya kayang makita kaming dalawa ni Dodot sa ganitong sitwasyon, malaya siyang umalis sa bahay. Ngayon Tito Makoy, sa takbo ng aking buhay, sa aming pagsasama ni Dodot, hindi nawawala sa isipan ko ang hindi mo pala talaga kinakailangang maging malambot para magkaroon ka ng asawang lalaki kagaya ko. Kasi nga ako, maskulado ang katawan ngunit may asawa ako, lalaki rin. Sa papa namin tungkol sa pagpapatawad, hanggang ngayon talaga hindi ko pa rin ito ganap na pinapatawad. Kinakailangan niya rin talagang makaramdam ng sakit at pagdusahan ang kanyang ginawang pagtalikod at pagpapalit niya sa amin sa kanyang kalaguyo. Bagamat sinasabi ko nga Tito Makoy na maingat rin ako sa aking pananalita sa kanya. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po mapili nyo at maibahagi dito sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Lester. Maraming salamat Lester sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo yung kwento mo, naalala ko tuloy yung kwento ni Janena na pakatapos nilang maipanalong mayor ang kanilang papa, pinalitan na sila doon na sa kabit na kisama. Siguro mga kaibigan kayong lahat, hindi lingid sa inyo na ako talaga galit na galit ako sa taong naninira ng pamilya kasi pro-family ako. Kaya naman yung mga nagtataksil na ama, yung ipinagpapalit ang pamilya sa kabit, marapat lamang talagang maramdaman nila ang kaparusahan, kapalit ng kanilang kataksilan. Kinakailangan talagang bigyan ng leksyon ang mga taong naninira ng pamilya. Ganoon pa man, sa pagbibigay natin ng leksyon sa mga nagkasala, hindi ko sasabihing nagkamali kasi ang pagkakamali ay nagagawa lang yan kung hindi mo talaga alam ang isang bagay. Ngunit ang pagtataksil, alam na nating mali, alam ng lahat na mali yan, ginawa pa rin, hindi yan pagkakamali. Talagang katarantaduhan at kataksilan. Yung mga nagtaksil, kinakailangang makaramdam sila ng kaparusahan ng kanilang kataksilan. Ganoon pa man Lester sa sitwasyon nyo ng papa nyo, tama yan na pinaparamdam mo sa kanya ang kaparusahan, ngunit hindi pa rin natin alisin ang pagpapatawad. Yung ginagawa mo nga sa kanya ngayon na kinukup-kup mo siya, pinupuri kita dyan kahit pa sinasabi mong hindi mo pa siya ganap na napapatawad, ngunit yung ginagawa mong pagkup-kup sa kanya, para na ring pagpapatawad yan. At sa tingin ko nga, alam na alam at nararamdaman din ng papa mo ang parusang ipinapataw mo sa kanya. Ito'y sa pamamagitan nga na hanggang sa ngayon, hindi ka nakikipag-usap sa kanya at hindi mo pa rin pala siya tinatawag na papa. Alam mo, masakit na masakit yan, yung pumunta siya sa bahay nyo tapos merong namamanhikan sa mama nyo. Yung mama mo naman, wala akong tutol dyan sa hinanapan nyo ng kasama kasi kahit papaano, karapatan din ng mama nyo ang maging masaya. Meron nga lang talagang balakid na isa, yung hindi annulled ang kailang kasal. Ngunit sa tingin ko naman, hindi na yan magiging dahilan para maghabol pa ang papa nyo ng kung anong
legal na aksyon kasi sa sitwasyon nga ngayon, wala na siyang kakayahang ganyan. Kaya sa pagkupkup mo sa papa mo, bakit kaya hindi mo na talaga tuluyang patawarin siya? Tutal, nararamdaman na niya ang kaparusahan. Mas maigi siguro na patawarin mo na siya ngayon kasi baka kung bukas, makalawa sa susunod na buwan, hindi natin alam ang mga mangyayari sa buhay natin. Baka sa huli niyan, magsisi ka kung bakit hindi mo kaagad siya pinatawad. Ganoon pa man, saludo ako sa ginagawa mo at sa love life mo naman, sigurado rin akong marami ang maiinggit sa'yo. At yung sinabi mo na hindi kinakailangang maging malambot para makahanap ng papa, tama ka rin dyan kasi nga nakikita ko yung mga napapanood kong mga istorya ngayon sa Twitter baga, mga lalaki naghahanap ng kapareho lalaki ngunit marami sa kanila ang naghahanap ng yung sinasabi pa na yung hindi anya halata, yung hindi malambot. Parang iyan na yata ang ano ngayon, ang trend ngayon, maskuladong lalaki, karelasyon, maskulado ring lalaki. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at sana tuloy-tuloy ang tagumpay ng iyong negosyo. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, muling nagpapa-shoutout si Dark Knight 876 ng Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout muli sa iyo Dark Knight at sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagpapa-shoutout din ang ating kapatid na si Carlos Jose ng Carl sa US ka ba? Parang US ito si Carl. Kaya shoutout sa iyo Carlos Jose ng United States. Hindi ko nga lang talaga matandaan kung anong state ka dyan sa US. At meron tayong bagong kasamahan na nagpapa-shoutout din sa akin. Shoutout kay King Edward Aquino 6795. Hindi ko na siguro babasahin itong number, itong numeric figure dito sa huli. Kaya shoutout sa iyo King Edward Aquino at welcome dito sa ating samahan, dito sa ating channel. Salamat sa pag-subscribe at sa pakikinig. Shoutout muli rin sa ating kapatid na si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Maraming salamat sa iyo Tino sa tuloy-tuloy na suporta at shoutout sa iyo at sa mga kababayan natin dyan sa Alcala, Pangasinan. Si Adon Vlogs naman, meron siyang challenge sa akin kung natatandaan ko raw ba kung saan siya nakabase ngayon. Susubukan kong tanggapin ang challenge mo. Sa tingin ko, naka-base ka ngayon sa United Arab Emirates. Tama ba ako, Adon Vlogs? Sige nga, pakisabi mo kung tama ako o mali. At shoutout na rin sa'yo. Ngayon sa ating mga hinahanapan ng forever, shoutout kay Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, kay Paulo Laison, kay Faustino Fabro, Jason Hanson at Robert Mirapuente. Kasama rin sa naghahanap ng forever si Alfred TV 888, John M7V at si John Inglaterra. Maraming salamat sa inyong lahat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At sa mga gusto pong magpa-shoutout, sa muli po, ipakisulat lang sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Kasi kung nasa mga previous uploads na, yung matagal na lalo, mahirap na medyo mababa na ang tsansang mabasa ko kaagad yan. Sa inyong lahat mga kaibigan, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta at pakikinig.